balita ngan impormasyon nga angay hibroan, mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika nga Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Motor cab driver sa Maasin City nakakarawatin ayuda tikang ha DSWD. Magturot do hakal bayog matuok-tuok nga nagpasalamat ha iya nakabot nga promotion kahumanin maabot duha ka dekada ha pagtutdo. Balikbayan nga kamaistrahan mas malamragan kabubuwason ilaromhan programa sa Pinas Ikaw ang Sir at Ma'am. Reinforced Senior High School tututukan han DepEd yan nga tiabot nga entrada han klase. Haratsada Balita. DepEd Secretary ginpangunahan ang pag-abrihan Ormoc LGU Traveling Library. Parag umaha hilongos, nakatakamtamhin fuel subsidy tikang ha Department of Agriculture. Ha News and Information Center. Okta Trust of Performance Rating ni PBBM. Inal sa otro ha first quarter han 2026. Doli 8. Nagpadangat hin reintegration support ha OFWs ha Bayanihan Fair. Ha istorya panlawas. Yan ang mapason panahon. Heat stroke. Tipaw na no malilikyan. Mga detalye hanaton mga balita. Masunod na! Maubay nga oras mo sangkayan niniyan amo ni kadusi na edisyon ng Season 2 ang Agenda Hautso. Hinaatunta na ada ka mga maupay na kahimtang niya na. Ako, Frederick Jimenez. It's summertime na mga kasangkayan, sobra kapingit hiton sira kada adlaw, sanglit pa man, sugad gihapon kapingitan amo ni papadangat nga balita, ngan impormasyon, din ni Agenda Hautso. Ako, Steffi Libarios. Tutok permi hamon kada semana nga edisyon han Agenda Hautso. Ngan permi niyo makikita na Facebook pages han Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, Haji Espinosa. Ang Agenda Hautso ini masusundan ang mga estasyon ng Radyo Pilipinas Kalbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ngan Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, DYRK Radyo Calgara, ngan Birada Teleradyo, ha IBC 6 Hanpalo. Ini hi Jane Sanyanugay, ini an iyo. Agenda Hautso Year 2. Agenda Hautso. Motor cab drivers han Maasin City nakakarawatin ayuda tikang ha DSWD. Adan report ni Loloy Salazar han PIE Southern Leyte. Malampusong napahigayon ang pagpanghatag sa 5,000 ka pesos kada usa nga cash relief assistance gikan sa nasudnong pangagamhanan alang sa mga motor cab drivers nga nagbiyahe sa mga kadalanan sa dakbayan sa Maasin. Gihimo ang payout sa City Gym sa miaging simana, gipangunahan sa mga kawani sa Regional DSWD Office 8, inabagan sa City Government of Maasin, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office ug mga traffic enforcer. May pipila ka pulis ang nagbantay aron magpabilin ang kapsay ug kalinaw sa gihimong cash distribution. Usa sa mga nakadawat mo ang 54 anyos nga si Cirilo Tapayan, motor cab driver nga taga Matalom, Leyte. Matud niya, napulo na katuig siya nagbiyahe ang nagdrive og motor cab sa Maasin City. Rounder siya og sakop sa Maruda o Maasin Rounder Drivers Association. Kauban ni Siriaco sa iyang balay ang iyang buktong anak ug asawa ug kada adlaw human mamasada magulian siya sa Matalom, mga 25 kilometros ang kalayon gikan sa syudad. Nagpasalamat siya sa gobyerno sa nadawat nga ayuda ug niya pa iyang gastoon ang salapi pagpalit og kikinahanglan sa balay, ilabi na ang pagkaon. Samtang si Pilis Cotihar, focal person sa maong programa, mibutyag sa kinatibuk-ang miabot og 871 ka mga driver sa Maasin City ang nahatagan sa maong cash aid. Tabang nga gihatag sa national government niini nga sektor nga direktang napektuhan sa nasinati karon nga krisis sa gasolina. Gikan sa PIE Southern Leyte, Loloy Salazar, alang sa Agenda Hautso. Magturo
magturot duha kalbayog matuok-tuok nga napasalamat ha iya nakabuot nga promotion kahumanhing maabot duha ka dekada nga pagtutdo. Arin detalye kan Solar Arcon han PI Eastern Visayas. Matuok-tuok nga mapinasalamaton sa nga magturot duha kalbayog City Division matapos la makabot niya maihan ang ginihingyap nga promotion. Ipinaagi hangin papatuman nga expanded career progression han Administrasyon Marcos. Kay Alfredo de la Cruz Carpio, 63 anyos, han Tarabucan Central Elementary School, Calbayog City, inusahiton maabot duha kayukot nga magturot duha Rion 8 nga nagtambong han mass off-taking ha pagbisita ha diri palamayha ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. dinhi Tacloban. Sumalaha iya sa ating Deputy Secretary Sani Angara and to our President Bongbong Marcos. So masaya ako bilang isang teacher na na-promote, na isang pangarap ko bago ako mag-retire, na-promote yung mga teacher na nasa laylayan, na matagal nang pinapangarap ng mga guro na bago mag-retire ay ma-promote. Tikang kapagin Teacher 3, Hikarpio ina-promote nga duha Teacher 6, hiya inharos duha ka dekada na nga nagtutut duha pampubliko nga eskwelahan ang Expanded Career Progression Program. Inusahiton ginpanaad ni Presidente Marcos durante niya naglabay nga State of the Nation Address. Tikang PI Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda ha 8. Balikbayan nga kamaestrahan, mas malamrag ang kabubuwason. Haylarumhan programa sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Ang detalye ay gahatag ni Alit Reyes, San PI Leyte. Mahumanan pirakatuig nga pagtuto langyaw ngan mga langyawanon nga estudyante damo na nga ihapin mga kamaistrahan nga overseas Filipino workers ang nakatapos-tapusan bumalik nga niya Pilipinas dili agud makig-upod dahil mga pamilya kundi agud igpadayon ani rahili nga pagtutdo pinaagyan programa nga sa Pinas ikaw ang ma'am at sir o SPIMS. Hapagunan Department of Education and SPIMS inusa nga programa nagaaghat ang mga kamaistrahan nga bumalik nga niha nasod nga dinhi magtutdo agud mapun-an ang paghingulangin magturutdo ngan maisa ang kalidad at panutduan dinhi lokal. Hamando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. gintatagan ning sadang nga oportunidad ini nga mga magturutdo nga makasulod ang gobyerno ngan maging kampante era sweldo samtang aada serbisyo. Ni Danielin Luyugoy inanay nagtutdo sa Thailand sa sulod ng 14 anyos kundi pinili ang makabalik nga niya Pilipinas agud magtutdo hin ikasi mga Pilipino. Iba po yung feeling, iba po yung fulfillment na nararanasan niyo po pag dito kayo sa sariling bansa nyo na sa akin po. Pagkatapos ko po ng puro sa Thailand, after yan, wala na. Unlike po dito na pagkatapos ng puro, ma-feel mo pa rin na konektado ka pa rin sa mga mag-aaral mo kasi may concern ka, anong kalagayan nila, bakit hindi pumapasok, kumain na ba, bakit matamlay sa klase, ganun. Ang SPIMS inusahan featured services san bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Reintegration Network Regional Fair nga ginbuhat sa siyudad ng Tacloban usa nga whole of government approach nagahatag hindi ro dilain nga serbisyo nga oportunidad para haton mga apektado nga displaced nga mga OFWs nga nauli nga niya Pilipinas hilabi aton mga repatriated OFWs darahan karigumok niya na Middle East. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Alit Reyes, inian EU Agenda ha 8. Reinforced Senior High School tututukan han DepEd yan ang atiabot nga entradahan klase. Di balik ka Alit Reyes han PA Leyte para han detalye hini nga balita. Habot nga han pamakianan ng Estado han K-12 program han Department of Education gain klaro ni Deputy Secretary Juan Edgar Rosani Angara nga ang senior high school in magpapadayon paghihapon ang mga masunod nga school year nga lugod papakurkusgon pinaagihan reinforced senior high school implementation. Didaan pinakauri nga pagbisita ang sekretaryo nga ni Leyte gain klaro ni Secretary Angara nga diri basta-basta nga mapapaundang ang K-12 program ha basic curriculum dara nga inino sana nga balaod. Lugod ang gibubuhat yan han DepEd amo ang patuman hin mga pamaagi nga maging mahinungdanon ang gintutunan ngan makakabot hin mga real world skills ang mga estudyante agud dili la maging academically competent kundi andam gihapon ha industriyahan panarabahuan. So sa tingin namin may pag-asa pa dahil pwedeng pagandahin. So ang instruction ni Pangulong Marcos dyan, gawing mas akma or relevant sa mga trabaho.
yung natutunan sa senior high school at bawasan yung mga subject para matuto talaga yung mga bata. Papartner na rin kami sa mga kumpanya, mga organisasyon para mag-hire sila ng senior high school graduates. At ang good news dyan, yung Civil Service Commission, binago na nila yung polisiya. So hindi na kailangan college graduates sa maraming trabaho. Sa gobyerno, nag-hire na sila ng senior high school graduates. Lakipan mga kabaguhan ha reinforced senior high school amo ang pag-iban han mga core subjects nga to halimanala, pagtanggal han mga strands, paborhan mga elective clusters sugad ang STEM, arts, business, technical ang pagdugang hin mga specialized training para ha grade 11. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, ini ang EU Agenda ha 8. Maabot 1,049 nga mga rehistrado nga driver nga tikanghan magkaduro-dilaing nga tricycle operators and drivers association ha syudad han Borongan ang nagpahimulo sa tag 5,000 nga bulig pinansyal durante han pagpapanhatag han cash relief assistance hinila nga Abril 2026. Ang nasabi nga aktibidad in gindumara ang Department of Social Welfare and Development didto ha multipurpose gym motorpool area Barangay Campisao. Ini nga inisyatibo in igimpatuman pinaagihan Crisis Intervention Section han DSWD. In kapartehan baton han nasyonal nga gobyerno agud matagan hin suporta ang sektor han transportasyon nga dako ang epekto han sige nga paghitaas han presyo han lana tungod han kapiot han ekonomiya habug-os nga kalibutan. Gindumara ang programa hapagpagsumpayan han lokal nga panggobernohan han syudad han Borongan, hapangunahan City Social Welfare and Development Office. Binuli gihapon ang Land Transportation Franchising Regulatory Unit ngan ang mga organisasyon han TODA para han madagmit nga validation han mga benepisyaryo. Pirahan mga ginkinahanglan nga dokumento han mga driver para han mga nasabi nga ayuda amo ang ira prangkisa, lisensya han pagmaneho ngan mga valid IDs nga gin-endorso han ira tagsa-tagsa nga mga presidente han TODA. Nagpahayag naman hin pasalamat hi Tito Escalante o sa nga membro han Kamada Tricycle Operators and Drivers Association para han ayuda nga dako ang kapulsanan para han ira panginabuhi. Nagpapasalamat kami nga nakakarawat kami hadto nga 5K. Dako ang nahibulig ha. So naglalaom kami nga sana may ada pa round to at bubulig ha para naman makarecover kami talaga. Kaya down na down good talaga itong pamamasada yan. Una, nagpapasalamat siguro patigan siguro ada itag mag-consider bilang papasalamat at nga ginhatag nga 5K. Dako kada man nga bulig nakakuang gihap nga nakasurvive kay wala pa man nga gasolina pag-ubos. Bisan kun may pipira nga isyu durante han payout, sugad han sayop nga petsa han natawhan, ngan pagkamali han spelling han mga ngaran, dayon man ini nga ginsolusyonan han mga otoridad, agud masiguro nga madawat han mga kwalipikado nga benepisyaryo an ira ayuda. Nagpapadayon ang paglaom ngan pag-antisipar han damo nga mga tricycle driver han syudad han Borongan nga magkamay-ada ikaduha nga hugna han panhatag han cash relief assistance. Dako na ini nga bulig haamon nga mga tricycle drivers nakasurvive kami himpira ka adlaw, sobra kahitaas ang presyo ang gasolina, nalaom kami nga mamay-ada pa ikaduha nga panhatag hin ayuda. Siring ni Afable. Para naman ang mga driver nga waray malakip han inisyal nga payroll, gintugutan hira nga magsumiter han ira mga requirements para han posible nga ikaduha nga batch. Sumala ang DSWD Field Office 8, ang mga kwalipikado nga mga driver en pwede magsumiter han ira mga dokumento tinikangan Abril Gs 2026 ngadto ha Tricycle Franchising and Licensing Regulation Unit han LGU Borongan. Lakip ha mga ginkikinahanglan amo an updated Motorized Tricycle Operators Permit, Certificate of Registration, ngan official receipt tikang ha LTO, ngan an ira TFLRUID. Ini nga paningkamot inagpapabugat han commitment han gobyerno nga matagan hindi nalian nga ayuda ang mga magtatrabaho ha pampubliko nga mga transportasyon, samtang naatubang ang nasud han mga ayat ha ekonomiya. Tikang ha PIA Eastern Samar, Jing Lira, ini an iyo Agenda ha 8. Haton ratsada balita yan na. DepEd Secretary gimpangunahan ng pag-abrihan Ormoc LGU Traveling Library. Parag umahilongos nakatagamtam fuel subsidy tikang nga Department of Agriculture. Kadiwa program dako nga bulig hayanangan ng hinitas ang presyo han panguna nga para pliton. Mga detalye ni nga mga ratsada himbalita masunod na. Ratsada Balita! Formal lang nga ginlansar han lokal nga panggobyernohan han Ormoc City an Era Traveling Library usa nga programa nga nanunuyo mabaton ang problema ha functional literacy ngan madara ang batasan ha pagbasahin libro ngadto ha mga kabaryuhan han syudad.
Ginpangunahan ni DepEd Secretary Juan Edgardo Sony Angara ngan Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez an unveiling ceremony han usa nga truck nga punuhin magkalain-lain nga libro nga nakikita nga dako an mayahatag nga kaupayan hilabi na han mga kabataan. We really need to bring the books closer to the people, and when it's there, we need them to want to actually touch the books, read a book. In the traveling library, we've made sure na it's books that people actually like. When I say people actually like, we ask college students to give us a wish list of what they wanted to read. Gindayo naman ni Secretary Angara an LGU Ormoc hapag pangunahin sugad nga inisyatiba hapag siring nga kinahanglan han DepEd in sugad nga mga ayuda tika nga lokal agud mabaton ang panginahanglan han mga kabataan hapag aram hilabi na adton mga aadto atayaw nga mga lugar. Reading is the basis for everything we do in DepEd. It's the basis for all of the success of an individual. Siya rin yung basehan para sa pagtagumpay ng mga komunidad. The real challenge is getting our kids to love reading, to love learning. I'm not going to say we are there yet, pero we definitely want more books in the hands of our children, books that engage, books that will take them to other places. Sabi nga nila, you may not have the money to travel, but if you read a book, you can go all over the world. You can go to different worlds. Sada Balita! Samtang, maabot 1,304 nga mga parag-uma hahilongos Leyte amo ang nataganhin fuel subsidy han Department of Agriculture kumo ayudahan ahensya haluyuhan nagpapabilin nga hitaas nga presyo han gasolina. Nakatagamtam hin 3,000 pesos nga subsidy ang mga parag-uma hinhumay, mais ngan mga utanon nga nasarig ha mga makinarya nga ginpapaandar pinaagi hin gasolina. Panuyuhan DA nga mabuligan adton mga parag-uma nga ginaabaga adton pag-alsahan presyo han gasolina ngan mapadayon na nira pananom han era kada tagsa produkto. Ang rollout hini nga subsidy in pinaagihin ATM card nga may ada 3,000 pesos nga sulod nga pwede igkadto ha mga kasugbong nga gasoline stations agud makargahanin lana ang era mga makinarya. Suportado naman han Department of Energy ini nga programa han Department of Agriculture. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para harat Sada Balita, ini hi Jasmine Kate Agosto, ini Anyo Agenda Haotso. News and Information Center. News and Information Center, Okta, Trust ug Performance Rating ni PBBM inal sa utro ha first quarter han 2026. Dole 8, nagpadangat hin reintegration support ha OFWs ha Bayanihan Fair. Tikang ha News and Information Center, adihin ni Lupido han PIA Eastern Visayas. News and Information Center. Otro nakakuha ang makusog na pagtapod han publiko ngan mas itaas sa performance rating ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. hasya niya quarter han 2026 inisubay han pinakabago nga survey han Okta Research Group maginbuhat ti dahan Marso 19 kutob Marso 25 kundiin hinitaas ang pagtapod han publiko ha presidente ha 54% mas itaas in unom ka puntos tanding han 48% hadton Disyembre 2025. Hinitaas gihapon ang performance rating ang presidente a 55%, ang Marso mas hitaas sinupat ka puntos pika ng 51% nga nahipati ka naglabay nga quarter. Ginbuhat ang survey ha 1,200 adult respondents nga may ada margin of error nga plus or minus 3%. So malan Okta ginumara ang survey habot nga han pinahugot nga pitad han presidente agud masiguro nga nakakahatag kin subsidiya ngan bulig ang mga ahensyan gobyerno basi may banan ang epektuhan pagitaas ang presyohan lana, mamantiner ang igo nga supplyhan pagkaon ngan maparig-on ang presyohan panguna nga mapapliton daran padayon nga mga ayat ha pangkalibutan nga sitwasyon. Ginaghat gihapon ang presidente ang mga Pilipino nga buhion ang espirituhan bayanihan samtang iginpapatuman ang gobyerno ang mapitad para may banan ang bugat nga ginpapasan ang mga commuter ngan maluya nga mga sektor dunganhan paghatag hinduon han kaimportantehan pagkauro sa habot niya han na-eksperyensyahan yan na masamok han middle age. News and Information Center. Halayan niya sumat ang Department of Labor and Employment Regional Office 8 nagpadangat hin magkalain-lain nga bulig para hananguli nga overseas Filipino workers sidahan kinbuhat nga bayanihan para sa balikbayang manggagawa nga pinangunahan ng Department of Migrant Workers Haliti National High School, Tacloban City haton Abril 15.
Ang Bayanihan Fair nga pinangunahan mismo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nagserbi nga pinakadako nga reintegration initiative kumo pagsuportahan ng uli nga OFWs para mabuligan hapataghan panarabahoan mga oportunidad pagpakabuhi ng social protection services. Haylarom ang liderato ni Regional Director Dax Villaruel andol Regional Office 8 nagdumara job fair kundi inabotin 664 local jobs ng 1,904 overseas job orders ang ginabrihan para sa mga namimiling trabaho. Samtang inabotin 54 nga repatriated OFWs ang gin-profile como mga benepisyaryo ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program. 12 naman yung OFWs ang napili como potential beneficiaries ang DOL Integrated Livelihood Program kundiin makakakarawatin livelihood startup capital para magtuko din sustainable income generating activities hairat tagsa nga mga komunidad. Ano sa kaadlaw nga Bayanihan Fair nagpakita han pagbuliganay han hintutungdan nga maahensyan gobyerno pinaagyan one-stop shop platform pagpadangat hin magkalain-lain nga serbisyo para hananguli nga OFWs labi na hadton maapektado han krisis han Middle East. Pikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas ini hinil dalit lupido ngan ini ang iyo agenda ha-otso. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapektuhan kahimsog hanaton panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkalain-lain nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. Maopay nga oras mga kasangkayan, ako ni Nicole Yabor, bago nga magpapadangat ng Istorya Panlawas yan nga edisyon ng Agenda Ha-Otso. Darahan pira nga kasimana nga mapingit ang panahon atong pag-iistoryan ang heat stroke. Kasunod ang opisyal nga pagsulod ng summer season din niya Pilipinas nga nahisumat ng pag-asa nga usaan Eastern Visayas sa makaka-eksperyensya hanitaas nga temperatura han panahon. Ang mapingit na panahon kumon ang peligro amo ang heat stroke. Ako, Mary Grace Manadong. Ang heat stroke kay usa nga seryoso nga kondisyon nga nahitabo kon ang lawas diri nakakakontrol ang iya temperatura. Hinungdan han heat stroke amo ang maiya nga pagkabula da sirap, pag-ehersisyo o pagtrabaho but nga han mapingit nga sirap ngan ang kulang nga tubig halawas. Sintomas ang heat stroke amo ang kamapasuhan lawas, pagkalipong, pagsuka ngan usay ang pagkawarahan pamahong-pahon. May da naman mga pitad, agod malikayan ang sobrang nga kapasuhan lawas. Inisugad pag-iwas ang pagbabada sirak, ayaw pagdumarahin mga mabugat nga buruhaton, direkta hilarong nga mapingit nga sirak, o kung ang mga sarado na mga lugar. Limitahan ang pag-inom soft drinks, kape, o kung makahurubog nga rin nun ang samtang mapasuan panahon. Ginsasagdahan mga health officials ang lugod pag-inom hinda mga tubig, agud permi hydrated ang lawas. Gamit hinpayong o kalo, samtang aadaha ilarum han sira kan adlaw. Kung may angig buruhaton, mahimo nga iniin buhaton kung tikaturunod na ang adlaw, ngan diri nasugad kapingit han panahon. Kung may ada man niyo makita nga may ada mga sintomas han heat stroke, dayon ini nga buligi nga dad o na pinakahirani nga health center. Iyo pala nahibatian ang pinaka-orhi nga impormasyon bahay nga paghirot ha mga sakit. Naghihinat kami nga kamoin magpabiling nga himsog ang panlawas nga makabulig ang pagdukwag han aton sa syudad. Pagpapadayon kami hapaghataga iyo hin mga impormasyon nga may kalabutan ha mahimsog nga panlawas ngan paunan-on malikayan ang mga sakit. Dapat healthy. Para happy, Tigang Philippine Information Agency, Eastern Visayas, ini Mary Grace Manadong. Nanako naman ni Nicole Yabore para Istorya Panlawas. Ini ang iyo Agenda Ha-Otso. Editorial. Formal nga ginanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro ang pag-ugsod ha duha pa ka tuig han amnesty program han gobyerno nga dahan mga miyembro han armado nga kagiusan. Ang pagpahilawig han amnesty program para ha mga rebelde nga bumalik ha gobyerno impitad nga otro nagaabri hinhimang raw bahin han tinuod nga dalan para han hingpit nga kamurayawan. Ha anunsyo han malinaw ang panuyo nga tagan hin bag-o nga higayon na naton mga kabugtuan nga bumukalas nga
han bumuliw ha armado nga pakigbisog ngan otro nga maging kaparte han komunidad. Labaw ha simple nga palisiya ini in usang simple nga palisiya in nagbuhulagway hin mas hilarom nga ayat ngan ito in nagsasalamin hin mas mahilarom nga ayat para han pagtambal ng kasamdan nga hinungdan han maihan na nga pakigbisog. Haluyo nga bahin an extension han amnesty program in pwede tawagon nga praktikal ngan makatawo nga pitad. Diri iging kakalirom nga damo nga mga rebelde inaperitan nga bumulig ha kagiusan may tungod han kakablasan kawaray oportunidad ha kinabuhi ngan kawaray pagtapod ha sistema han gobyerno. Ha paghatag hin amnestiya ginkikilala han estado nga ang pagbalik ha balaod han aton mga rebelde nga kabugtuan in kinahanglan suportaran ngan diri tagan hin sirot. Ini nga palisiya in panuyo nga ibana ng kasamok ngan pakusgon ang ginihingitang nga nasudnon nga pagkaurusa. Pero ang amnestiya in kinahanglan nga dugangan hin konkreto nga reforma. Kung nanugat han rebelyon ang kakablasan, kawaray tuna han mga parang-uma, korupsyon nga nan kulang nga serbisyo sa katawhan, pabilin nga diri mababaton nga nan pagbalik sa gobyerno in temporaryo la nga gios ha aton mga rebelde nga mga kabugtuan. Maninilikado nga bangin bumalik armado nga pakigbisog nga aton mga kabugtuan kung diri nila tinuod nga abaton ang tinuod nga pagbabag-o haira mga kahimtang. Importante nga masigurado ang hapsay nga pagpatuman ng programa ang reintegration han anay mga rebelde komunidad in tinhanglan hin igo nga suporta, edukasyon, pakabuhi ngan psychosocial services. Ang pagpahilawig ng amnesty program kapartin hilawig nga proseso agud makabot ang hingyap nga kamurayawan. Naghinaot kita nga padayon maging sinsiro ang gobyerno nga giyahan na naton mga kabugtuan nga adto pa hakabugkiran nga nakikigbisog nga makagsabot o kung makigsabot agud mahuman ini nga samok ngan makuha ang makatawo ngan makatadungan komunidad para hangatanan. Para ni editorial, ako Ryan Arinto, ini ang agenda haotso. Iyo pala hibatian ang pinakoring impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han munupyo. Damon salamat kan iyo pag-upod hahamon ini nga edisyon. Kami magpapabili nga da sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga gayon. Ini ang iyo agenda haotso. Agenda Haus. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haus, ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tubtub ha sunod ngayon Eastern Visayas. Habagong Pilipinas! Ini ang iyo agenda.